Nag-warning shot ang South Korea laban sa North Korea. Ito ay isang babala dahil sa tensyon at hidwaan ng dalawang magkalabang bansa. Napakarami ng mga bansa at teritoryo ang patuloy na nag-aaway na riyan ng Ukraine at Russia na hanggang ngayon ay tumitindi pa rin na nagsimula noong 2014 pero lumala noong 2022 matapos salakayin ng Russia ang Ukraine. Ito ay nagresulta sa malawakang pagkasira at libu-libong nasawi sa magkabilang panig. Hindi pa rin tapos ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza ay isa sa mga pinakamarahas sa rehiyon. Ang tensyon ay patuloy na tumataas na nagre-resulta sa malawakang pagdurusa sa mga sibilyan at ito naman ang North at South Korea ay umiinit na naman ang tensyon. Ano ba ang ginawa ng North Korea at nag-warning shot ang South Korea sa kanila? Bakit ba hindi rin magkasundo ang dalawang magkatabing bansang ito? Sino ba ang mas malakas sa dalawa? Ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea, yan ang ating aalamin. Ang alitan sa pagitan ng North Korea at South Korea ay nag-ugat mula pa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at nagpatuloy sa iba't ibang anyo hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na tensyon ay ang mga sumusunod ideolohikal na pagkakaiba. Ang North Korea ay isang komunista at sosyalistang bansa, samantalang ang South Korea ay isang demokratiko at kapitalistang bansa. Ang magkaibang ideolohiya ay nagdulot ng malalim na pagkakahati sa kanilang mga pananaw at pamumuhay. Korean War. Ang digmaang Koreano noong 1950-1953 ay nag-iwan ng malalim na sugat at kawalan ng formal na kasunduan pangkapayapaan. Nagtapos ang digmaan sa pamamagitan ng isang armistice, hindi ng isang formal na kasunduan, kaya teknikal na nasa estado pa rin ng digmaan ng dalawang bansa. Militarisasyon, parehong aktibong nagbubuo ng kanilang mga sandatahang lakas ang dalawang bansa. Ang North Korea ay kilala sa kanilang mga nuclear at ballistic missile tests na ikinababahala ng South Korea at iba pang bansa. Ang patuloy na pagpapalakas ng militar ay nagdadagdag ng tensyon sa rehiyon. Provocations at insidente. May mga paulit-ulit na insidente ng provocation tulad ng pagpapalipad ng mga missile ng North Korea, pag-atake sa mga border at iba pang mga insidente na nagiging sanhi ng pagtaas ng tensyon. Halimbawa, noong 2010, ang pagbomba ng North Korea sa Yeonpyeong Island ay nagdulot ng malubhang insidente, panghihimasok ng ibang bansa. May mga panahon ng pag-uusap at negosasyon, subalit madalas itong nauuwi sa wala o panandaliang paglamig ng tensyon. Ang kakulangan ng tuloy-tuloy na diplomasya at tiwala ay nagpapalala sa sitwasyon. Ang papel naman ng mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos, China at iba pa ay may malaking epekto sa relasyon ng North at South Korea. Ang suporta ng US sa South Korea at ang alyansa ng North Korea sa China ay nagpapalubha sa sitwasyon. Bakit tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea? May mga insidente kung saan naglalagay ang North Korea ng mga propaganda leaflets at basura sa mga lobo at pinapapunta ito sa South Korea. Ang ganitong klase ng aktibidad ay isang bahagi ng kanilang psychological warfare laban sa South Korea. Ang mga lobo ay naglalaman ng mga polyeto na may propaganda, basura at minsan ay kahit mga materyales na maaaring magdulot ng pinsala. Ang layunin ng mga lobo na may basura at propaganda ay upang maghasik ng takot, kalituhan at minsan ay galit sa mga tao sa South Korea. Sa ilang pagkakataon, ito rin ay maaaring pagsubok na makakuha ng reaksyon mula sa pamahalaan at militar ng South Korea. Bakit ito ginagawa ng North Korea? Propaganda. Ang mga polyeto ay naglalaman ng mensahe laban sa pamahalaan ng South Korea at ang mga alyansa nito, lalo na sa Estados Unidos. Ito ay isang paraan upang subukan at impluwensiyahan ang opinyon ng publiko sa South Korea. Psychological warfare. Ang pagkalat ng mga basura at propaganda ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang magdulot ng kaguluhan at takot sa mga mamamayan ng South Korea. Magiging reaksyon ng South Korea. Ang ganitong mga aksyon ay maaaring ginagamit ng North Korea upang subukin ang reaksyon ng militar at pamahalaan ng South Korea. Maaaring mayroong partikular na mensahe o layunin na nais iparating ng North Korea sa pamamagitan ng ganitong klase ng aksyon.
tulad ng pagpapakita ng kanilang kakayahan na magsagawa ng mga aksyon na nakakagambala sa South Korea. Kaya sa ginawang ito ng North Korea, ang South Korea ay hindi nakapagtimpi at nagsagawa ng warning shot na kaugnay sa mga lobo na may basura mula sa North Korea. Maaaring ito ay bahagi ng tugon ng militar ng South Korea upang itaboy ang mga lobo at maiwasan ang anumang potensyal na pinsala o pagkalat ng propaganda. Kamakailan lamang, nagbigay ng babala ang North Korea sa South Korea kasunod ng paglulunsad nito ng 80 na missiles bilang isang pagpapakita ng puwersa. Ayon sa mga ulat, layunin ng North Korea na ipakita ang kanilang kahandaan na magsagawa ng preemptive strike kung kinakailangan bilang tugon sa mga aktibidad ng militar at diplomasya ng South Korea at ng mga kaalyado nito tulad ng Estados Unidos. Ang aksyon na ito ay bahagi ng patuloy na tensyon at pagpapakita ng lakas sa rehiyon. Ang mga insidente ng warning shots sa South Korea ay madalas na nagmumula sa mga alitan sa hangganan, lalo na sa hangganan sa hilaga na tinatawag na Demilitarized Zone (DMZ) at sa mga tubig sa Yellow Sea na tinatawag na Northern Limit Line. Kung magantihan at magpalakasan ng dalawang bansa, ang tanong sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ng North Korea at South Korea sa militar? Ang North Korea ay may malaking hukbo, maraming bilang ng mga sundalo, malawak na arsenal ng mga ballistic missiles at mga nuclear weapon. Samantalang ang South Korea naman mas makabagong teknolohiya sa militar, mas mahusay na kagamitan at may suporta mula sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Pagdating naman sa ekonomiya, ang North Korea ay may kahinaan sa ekonomiya, limitado ang mga mapagkukunan at may malawak na mga sanksyon mula sa ibang bansa, habang ang South Korea naman ay may malakas at matatag ang ekonomiya, may malawak na industriya at malakas na internasyonal na pakikipag-ugnayan. Sa mga kaalyado, ang North Korea ay may suporta mula sa China at ilang iba pang bansang komunista at ang South Korea naman ay malapit na kaalyado ng Estados Unidos at iba pang kanlurang bansa. Sa kabuuan, ang South Korea ay mas malakas pagdating sa teknolohiya, ekonomiya at internasyonal na suporta, samantalang ang North Korea ay may mas malaking bilang ng sundalo at isang mapanganib na arsenal ng mga armas na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Sa kawalan ng kapayapaan ng mundo, hindi lamang ang mga leader, sundalo at armas ang naapektuhan, lalong napipinsala ay mga taong wala namang kalaban-laban. Ito ang mga sibilyan. Sana ang tensyon at pag-agaw ng mga teritoryo ay matuldukan na at sa bawat bansa sana ay magkaroon na ng kapayapaan at kaligtasan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na gantihan? Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na gantihan ng North Korea at South Korea? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!